Ayan, welcome sa ating day 3, everyone. Sir Nathaniel, or yan, Nathan, Miss Rica, Sir Allen, Sir Chris, magandang gabi. Ryan, Joanna, Mildred, ayan. So, this time, ayan, si Sir Jeffrey, magandang gabi. Inom lang tayo ng tubig. Magandang gabi, Miss Mildred, ayan. So, ano nga yung ad account mo, Sir, Nathan? Nakalimutan ko yung naming. Saan na ba siya? I-ano kita, i-unmute kita. Muscle Mastery, yan. Mastery. Nasaan na ba yun? Muscle. Wala. Makita. Nabigyan mo ako ng account ng access doon, di ba? Ayun, nakita ko na. Nathaniel pala kasi yung yung ad account name. Okay, got it. So, okay, 1 second. So, kumusta guys? Are you guys learning? Learning ba guys? Okay. So, here, may ibibigay ako sa inyong framework, no? Ito yung Facebook Ads Copy Genius Blueprint. Pag pumunta kayo actually dito sa sa website ko, digitalhomey.net. Ay, nangyari. digitalhomey.net. Tapos pag kinilig niyo yung online courses, makikita niyo tong Copy Genius, Facebook Ads Copy Genius Blueprint. So all you need to do is to click Start Course and scroll down lang kayo dito sa baba and then click nyo lang yung Join and then sign up with Google lang kayo kung Gmail ang gamit niyo and then that's it. Sabi dito yung completed the program, okay lang yun, walang problema. I-X nyo lang, tapos click nyo lang sa introduction. Tapos dito sa level na to, makikita nyo dito yung welcome video ko. And then nandito yung previous trainings, no? How to use the Facebook Ads Copy Genius Blueprint. Panoorin nyo to. Meron din to pangalawang live session ko din ito, yung nasa baba. Pareho lang din naman yung topic halos. Or pareho naman topic. Tapos click nyo lang to, download the Facebook Ads Copy Genius Blueprint. Mapupunta kayo doon sa document na ganito. Okay, try nyo ngayon guys. And hindi nyo ma-edit yung hindi nyo ma-edit yung document. Ang gawin niyo ganito. Click nyo yung file, tapos click nyo to make a copy. Para pagka nag-make a copy kayo, mapupunta doon sa Google Drive ninyo, pwede nyo nang i-edit. Okay? So, hopefully, na-access nyo na. Let me know kung may kayo. Free naman yan. So, you can just go ahead and, anong tawag dito? Access the course plus nandoon sa loob yung yung training. Okay? Now, so, nandito tayo ngayon sa Copy Genius Blueprint and then we're gonna talk about yung business model ni Sir Nathaniel. Para saan ba tong Para saan ba tong Muscle Mastery, Sir Nathaniel? Teka lang, i-unmute mo na kita ha. Yeah. Hi Sir Ed, nandiyan ka na pala. Sige, go ahead Sir Nathaniel. Na-unmute na kita. Hi Coach, hi guys. So yun po is ano lang po yan, parang FB page lang siya for testing FB ads kasi nakapag-attend din po ako ng ibang FB ads course dati and meron kaming tawag dito, internship na magra-run kami ng FB ads. So yun po, may mga natinan na rin ako. Hindi naman sasabi kong bad yung although gusto ko lang mag-gain ng knowledge from other coaches talaga kaya sumama kasi may iba-ibang style naman talaga ng pag-testing ng ads and pag-targeting. So I cannot say bad things about how they taught me sa mga courses nila. Good yan. Alam mo kung bakit? Good yung attitude na yan. Kasi ganyan din ako dati. Ang dami ko ring binasukan na courses.
And all you need to do is to absorb everything. Kasi bawat coaches kasi may kanya-kanyang ano yan, may kanya-kanyang way of teaching, may kanya-kanya silang method, may kanya-kanya silang framework. It's up to you kung ano yung gagamitin mo, no? And lahat ng coaches na nagtuturo ng dun sa based dun sa knowledge na meron sila, it's because doon sa years of experience din na natutunan nila in terms of anong tawag dito, running ads or kung ano man yung niche na inano mo na ano kung tawag dito, yung belong ka. So, kailangan mong continuous improvement. Kahit ako right now, kahit sa at this point in time, hindi ako natatapos mag-aral actually. Natutunan ko na yung Ads Manager. Alam ko na kung paano siya i-click. You know, for some people, they're struggling on what to click, para saan ba 'to, anong gagawin. And for some people, medyo advanced na ng konti. And in my case, ako, nasa advanced na ako, hindi ko pa masasabing super expert ako, pero masasabi ko na advanced na yung knowledge ko about Facebook ads. I'm just sharing it with you guys. So instead na parang ads manager na yung inaano ko, yung inaaral ko ngayon, it's all about psychology na ngayon yung inaaral ko. Kasi hindi natatapos doon sa pagpindot lang nung ads manager. Na-realize ko na after mong malaman, natutunan yung pagpindot doon sa ads manager, yung mga settings doon, hindi pala yun yung tunay na solusyon para magkaroon ka ng conversions. It's all about, we are humans kasi. Humans tend to respond to things based on relevance. Kapag related or let's say nakaka-relate ka into something, you take action. So ano yung mga kailangan mo matutunan about it? So kaya nagbabasa ako ng mga libro. One of the thing is itong cash advertising, no? Ito yung binabasa ko. Ito naman binasa ko na rin 'to. It's all about the how do you can use sales funnel. I would also recommend yung kay Alex Hormozi na anong tawag dito? 100 ano yun? 100 leads. Sorry. Dito. Nalaglag na tuloy. Ayan, so it's all about ano na yan, it's all about human psychology, consumer psychology, bakit bumibili ang tao. So you have to understand that as well. Kasi pag hindi mo siya naintindihan, kahit ano pang i-set mo na settings sa Ads Manager, kahit ano pang i-click mo doon na settings, kung sablay talaga yung pagkaka-frame mo ng ads mo, hindi siya mag-work. So right now, sakto, kasi yun yung pag-uusapan natin ngayon. Okay, ito yung reason kung bakit shinare ko sa inyo yung document na ito. Okay? So what we're gonna do is I'm gonna head over to ChatGPT. Let me know guys if you can see my screen. And by the way, you don't need a premium ChatGPT. You can just use the free version. You guys can see my screen. Type yes in the chat. Yes, okay, Sir Jeffrey. Okay, so basically, sige, ganito na lang Sir Nathaniel, no? Bigyan mo na lang ako ng ano ng link sa Google Drive mo. You can share your screen para doon ko ilalagay yung ano, yung prompt. Okay, doon ko ilalagay yung results nung nagamit ko na prompt kay ChatGPT. Share mo yung screen mo and then ano tawag dito, generate ka ng Google Doc. Tapos just send me over the link para magamit po natin. Ayan. Pahingi ako ng remote control access. Tapos, kunyari, sige, ano na lang ako dito, randomly gagawa na lang ako dito ng Google Doc. Ay, hindi, bakit folder yun nandun? So, limbawa, new Google Docs. Tapos, share mo na lang sa akin to. Click mo nga yung share sa taas, sir. Yan, share tapos pangalanan lang natin ng Muscle Mastery. Yan, Muscle Mastery copy, FB ad copy. Yan, tapos save mo. Tapos kahit yung akin na lang, yung email ko na lang.
restricted. Tapos dito sa add people, digitalhomie82@gmail.com. Pa-type na lang ako diyan. Yan, digital, type mo dun sa ano, sa add people. Ayaw ba? digitalhomie82@gmail.com. homie82@gmail.com. There you go. Okay, editor and then send mo na lang. Awesome. So, let me check if na-receive ko na siya. There you go. Okay, good. So, I'm gonna share my screen again. And ang gagawin natin, yung results, ilalagay ko dito sa kanan, ChatGPT nasa gitna, tapos nandito yung prompt. So, ang gagawin ko dito, by the way, itong start course free, mapupunta kayo dun sa ano, sa course mismo. Yeah, pwede, scroll down na lang kayo and then join. So, una natin gagawin, bago tayo mag-setup ng campaign is kunin muna natin tong prompt and then paste natin dito. Itong Muscle Mastery, ano yung binebenta nito? Course din ba 'to? About, fitness? Sir Nathaniel? Mga gym equipments, coach. Actually, yung una is parang mga quotes lang about ano, about fitness pero ayun nung nag-mock up na kami is, naggawa ng creatives for ano po, gym equipments po. Gym equipments, okay. So let's say, I'm a business owner in the fitness industry selling gym equipments here in the Philippines. I want you to conduct a market research for my gym, ano ba yan? Gym product, ano ba? Gym, anong tipo ng gym products ito? Yung smartwatch, coach, tapos yung treadmill, Okay. dumbbell, mga ganun. Smartwatch, paano ba spelling na? Treadmill, yan. Treadmill. For my gym, smartwatch, treadmill, okay. By providing the 10 most search keywords here in the Philippines and as much watch videos sa YouTube, Facebook, Instagram, and TikTok. Tapos, make sure to list down top 10 pain points of my target consumers based on these top searches. So, yun ang gagawin muna natin. Tama yan. And then, let's generate AI. Okay? So, dito, ilalagay natin problem, no? Problem. Kasi lahat naman ng tao may problema. And yung product mo, dapat yun yung solution sa problema nila. Yung product or services mo, yun yung dapat solution sa problema nila, no? So, ito na siya. And then you just copy this one and then paste. Tapos lagyan lang natin ng para ano, ma-highlight siya. Problem. There you go. And then kailangan natin ng solution. Kung may problema, of course, may solution, di ba? Solution. Yan. So, pag nandito kayo sa document, ilalagay nyo lang yung results dito. Tapos ito yung solution na prompt. Here's what my product services can do for my target audience. Lagay mo dito, here's what my products can do for my audience. Okay, ano yung mga tingin mong makaka-solve ng kanilang problema? Yung smartwatch, yung treadmill, para saan ba sila? Stay fit, lose weight. Okay.
Staying fit. I-type mo lang diyan, sir, 'no? Kahit hindi ka na mag-mute, kahit hindi ka na mag-mute, okey lang. Kung hindi naman yata maingay yung background mo, eh. So, staying fit, losing weight, ano pa, maliban dito? Yeah, and mute kita ulit, Sir Nathaniel. Yan, ano pa yung ibang ano, aside from staying fit, losing weight, ano pa? Well, siguro Feeling good about your body, ano? hmm, yung Ano monitor pa? exercise coach yung, tawag dito yung monitor calorie ano ba? Ano ba yun? Yung nawawalang Calorie calorie intake? namin. Monitor Yung, calorie intake, yung mga gano'n? mga ganun coach, yung burned calorie, mga ganun. Monitor burn calorie. Ano pa? Yung ano rin yun kasi yung smartwatch 'di ba nagka-count din ng steps ng ano, nagte-treadmill ka or nag-aano ka lang, nag ganito lumalakad ka lang, Ah, naka-count niya yung steps mo for the day, ganyan. ano pa? Ano bang ano niya, ah, besides sa time kasi yun din yung ano, yung monitor time, ano pa ba ang ano ng smartwatch, ano bang Sige, mukhang okey naman na 'to, madami-dami na 'to, ano? Sige, hmm, okey. So, generate natin, then let's see. Okay, so ito yung solution. Antayin muna natin si comparing ChatGPT mag-generate ng results. Yan, there you go. And then copy, paste mo siya dito. Okay, and then lagyan natin ng ayan, para may solution na tayo, 'di ba? May problema, may solution. Ngayon, mangyayari natin dito is mamamili ka ng hooks. No, gumawa na ako ng different hooks na pwede mong gamitin when you create content or when you put an ad copy dun sa Facebook ads mo. Merong value-driven hooks, merong pain point hook starters, transformation hooks. Palagay ko ito, shoot to, yung transformation hooks kasi this is the best hook na pwede mong gamitin for fitness. Meron din akong authority proof hooks. Halimbawa, this is smartwatch is trusted by top experts in, etc. Backed by proven or backed by something like that. No? Positive hooks, ito. And then, negative hooks. Ito, paborito ko tong dalawa na to eh. Actually, yung mga ad copies ko, kung mapapansin nyo yung mga ads ko na dumadaan sa inyo, ito yung madalas kong gamitin, yung positive tsaka negative hooks. Ayan, nagsisi talaga ako dahil sa sayang yung oras ko. Ayan, so madalas kong gamitin 'yan. Sometimes I use urgency ito and transformation din as well. But this time, sige, gamitin natin 'tong transformation, itong hook na 'yan. So para magamit mo yung hook na 'yan, meron dito sa baba yung final prompt. Okay, copy mo muna 'to. 'Yan, balik ka dito. And then I want you to create a final prompt that I can use for my Facebook ads. I'm a business owner in the fitness industry selling smartwatch, tapos treadmill here in the Philippines. I want you to create a compelling hook. Okay, kakopy mo ngayon tong ito. Imagine if you could, yan. Gamitin muna natin to. Okay, picture yourself effortlessly. Yan. Subukan natin tong imagine if you could. Lalagay mo dito yung sa hook. Di ba? Tapos sa problem, babalik ka dito. Ano yung problem na nabigay? Kunyari, top 10 pain points. Ito, kunyari, lack of time. Lahat naman tayo lack of time eh. No? Yung mga hindi nagji-gym.
Ako, wala na akong oras. Dati ako nasa gym, wala na ngayon, eh. Motivation issues, limited access to the gyms, yan. Ito madalas ko 'tong, excuse. Ayan, madalas kong excuse yan. Ano pa? Ah, let's say budget, walang budget, kunyari. So, ngayon may budget naman na ngayon, kaya lang ginagamit pa ring excuse. Ayan. Tapos sa solution, pupunta tayo sa solution. Asan yung solution natin? Ito pala, kabila. Solution, offer compact foldable treadmill, yan. Yun natin dito. Ang ginagawa ko pala guys, shift enter, no, para hindi siya muna mag-generate. Tapos smartwatch, yan. Open mo muna 'to. Yan, paste dito. Solution, ba't napunta dun yung motivation issues? Yan, tapos ano pa ba? Daily step and burning tracking encourages, yan. Yan natin diyan. Yan. Tapos call to action, shop now or call us now. Depende kung anong call to action mo, ano? Motivation issues, bakit may motivation issues dito? Tanggalin muna natin yan. Okay, then enter. Yeah, imagine if you could stay finally fit. If you could finally stay fit, lose weight, and feel good about your body kahit nasa bahay ka lang, sa dami ng ginagawa mo, wala ka ng time mag-gym, etc. etc. So, okay na siya, di ba? Ibig sabihin, may final prompt ka na, ilalagay mo na siya dito. Final prompt. No? Tapos, paste mo siya dito. Ngayon, dahil meron ka ng baseline ng copy, no? Ibig sabihin, meron ka ng initial generated na results. Ngayon, mamimili ka na ngayon dito ng copywriting framework. So, naglagay lang ako ng 10 copywriting framework. It's up to you which one to use, no? Normally, pwede mong gamitin tong AIDA model. Tapos, ano mo dito? Okay. Create a version of this using AIDA model. Yan. Tapos, ito na, mag-generate na ng AIDA model na response. So, lalagay mo dito, lagay natin dito, AIDA model. Yan. So, next, kung gusto mo naman, ano pang model ang gusto mo? Pass. Sabi yan, pass. Punta ka dito. Okay. Now, write using pass model. Ayan. So, may kanya-kanya siyang framework na pwede mong gamitin. So, copy mo to, and then paste mo to dito. Pass framework. So, madami ka nang pwedeng pagpilian. As a matter of fact, itong mga responses na to is, anong tawag dito? Pwede mo na tong gamitin sa mga videos mo, sa mga, anong tawag dito, sa mga images na gagamitin mo. Of course, pag nilagay mo, tatanggalin mo tong attention, itong interest, desire, ito lang yung iiwan mo yung mga nandyan. Okay? Now, let's now, before kayo pumunta doon sa Ads Manager, kaya kailangan magkaroon kayo ng anong tawag dito, target avatar kung tawagin, or yung tinatawag na buyer persona. Kasi kapag wala kayong buyer persona, you're just randomly targeting people sa online, no, without even parang considering the fact na sino yung tinatarget mong audience, ano yung pain points nila. Kaya nga po tayo nagkaroon ng market research na mabilis. Ano yung pain points nila, diba? Ano yung nararamdaman nila ngayon? Limited space at home, budget constraints, walang pera, lack of time, walang oras,
Information overload, yan. Ang daming ang daming mapapanood sa YouTube na pampalit ng tiyan, pampalaki ng muscle, motivation issues. Ayan, so ang daming pain points na nilagay lang ako ng 10 para lang meron kayong maumpisahan. Dito nga naglagay na rin siya ng ng most watched fitness content by platform. Ito, home workout videos, product reviews. Sa Facebook naman, mas gusto nila yung live workout sessions. Ayan. Actually, gusto ko na rin maging influencer ng ng workout sessions. Kaya lang walang time. Ayan. Gusto ko lang. Walang time. Hindi, wala rin. Short workout clips sa Instagram, before and after transformation sa Instagram. TikTok. Ayan. So, alam mo yun, ang dami mo nang pwedeng gawing variation. Top 10 most searched fitness-related keywords in the Philippines. Dito pa lang, ang daming pwede mong i-prompt sa ChatGPT. Create 10 home workout routines that I could be able to use for my content. Di ba? So, before ka pumunta sa Ads Manager. Now, let's go dive in sa Ads Manager. Let's say for example, may website, wala pa namang website to, no, Sir Nathaniel? So, I believe more on messaging pa lang naman to. Sige, so let's go for sales kahit wala ka pang website. And what we're gonna do is continue. And then, this is how I name my campaigns: TOF, conversions, CTM, sales, testing. Ano ibig sabihin ng TOF? Top of the funnel campaign or top of the funnel or cold audience. Ibig sabihin, this is the first time that they're gonna see your ads. No? First time kayo magmi-meet sa online. Hindi kayo kilala, ngayon pa lang kayo lalabas sa newsfeed nila. Ngayon, we need to head over sa ad set level, and what I'm gonna do is just go for PH broad open audience -1. Tapos, since wala pa naman akong website, ang gagawin ko is I'm gonna head over dito sa message destination and go here sa date. So, that's May 8, mamayang madaling araw, 12 AM. No? Tapos dito, wala akong gagalawin, as is na yan. I let Meta do its thing. I will let Meta do the heavy lifting for this ad set. So just randomly targeting people sa auction. Now, I'm gonna head over dito sa ad level, and then I'm just gonna name this one image 1 C1 H1. For some of you, kumbaga, naka-attend na rin ng maraming trainings about Facebook ads, it's up to you. Itong mga naming convention na to, it's just for organization purposes. No, hindi naman ito pag maganda yung naming convention mo, mag-work na yung ads mo. Hindi yung ganon. The reason why ninename natin ito ng maganda at inaayos natin yung naming convention, it's because pag naghanap ka ng ads, madali mo siyang mahanap sa Ads Manager. Kung labo-labo na yan, kung napakarami mo ng ads na tumatakbo, kung meron kang proper naming convention, madali mo siyang mahanap. Okay? So, yan yung purpose ng proper naming convention. Kung ano man ilagay mo dyan, okay lang yun, walang kaso yun. Pero kung susundin mo tong framework na to, o yung naming convention na to, okay lang. Kung hindi mo naman susundin, okay lang, walang kaso yan. You have to create your own naming convention based on you're comfortable na naming convention. So next is we're gonna head over sa setup creative, image ad. Let's say I'm just gonna use this one, halimbawa. Meron ba dito sa baba? Yan. Okay naman yung niya, 1080 by 1080. Tingnan mo yung yung creative mo, untitled 105. Whenever you upload the creatives dito sa Ads Manager, kailangan may proper naming convention din yan. Kasi kapag hinanap mo na yan, mahihirapan ka sa dami niyan, pagka labo-labo na dito kasi may search media, di ba? So madali mo siyang mahanap.
Kaya kailangan may proper naming convention kayo whenever you upload images tsaka videos. Ako ang naming convention ko IMG1, IMG2, IMG3, and so on and so forth. Kung video, vid1, vid2, vid3, vid4, vid5, etc., etc. So ganoon siya. Tingnan mo 'to, ang pangit siyang naming convention. Untitled lang siya, wala siyang proper naming convention. You know? But anyhow, select natin next. Tama naman yung ano niya, yung dimensions. Dito sa 9x16 kailangan mo lang ng vertical version. So you can just upload a 9x16 version. Kasi pag ginanon mo to, crop yan. So original mo na yung gamitin natin. Okay, next. And then sa primary text, babalik na tayo dito. And then pupunta na tayo dun sa final prompt na ginawa natin. So, kopyahin natin to and then yan. Mabilis lang, 'di ba? Nandito na. Tapos ayan, 'di ba? So, hindi mo na poproblemahin yung ano, yung mag-create ng copy kasi okay na siya. Ayan. Okay? Tapos ang ginagawa ko dito para mas highlighted yung text mo doon sa dito sa taas, ang ginagawa ko pumupunta ako ng yitext.com. Tapos kukunin ko yung yung pinakabuod lang. Tapos pupunta ako dito and then copy. Then balik ako dito and paste. O, di ba? Mas na-highlight yung ano, yung sinasabi mo dun sa una. Bakit naka-highlight yun? Kasi yan yung una makikita ng ano ng audience mo. So, and then sa headline, pwede na akong bumalik dito. Pwede nga akong pumunta dito eh. Okay, give me 5 compelling headlines. Yan. Ayan. So, bilis lang. Copy ko lang to. Meron na akong headline na gagamitin. Ayan, goods na yan. Tapos, next. Done. And that's it. Pupunta na ako dito sa anong tawag dito? Chat flow. Click ko na tong edit. Tapos, niname ko to ng Broad Chat Flow 1.0. Tapos, I'm just gonna put here, can I make a purchase? Tapos, bahala ka na kung anong automated response mo dito. How much does it cost? Yan. So, depende na sa ano mo. Tapos, halimbawa, is it free shipping? Mga ganun ba? Yan. So, bahala ka na mag-ano dyan. Ilagay kung ano yung based doon sa ang tawag dito doon sa industry mo. Tapos after 1 day, may follow-up message siya automatically. We wanted to follow up. May questions ka ba about our product? Yan. And then save mo lang siya. Yun, so mayroon na tayong Broad Chat Flow 1.0. So ang gagawin mo na ngayon dyan, tingnan natin kung ano, 12:00, no? Ayan, okay na yun, 12:00. Tapos, publish mo na yan. Okay? Now, since na-publish mo na yung isang ad set, di ba may 100 pesos yung laman nun? 100 pesos yung, bakit? Naka-CBO ba tayo? Ay, naka 1,000. Naka-CBO pala to. Switch ko muna sa ABO. Ang gagawin ko lang dito is ito. Ad set. Tapos, 100 pesos. Yan. Okay. Yan. Nasa ad set na ba yung budget niya? Saan na yun?
Ayun, nasa ad set na yung budget. So, itong testing environment mo, diyan na yon. Dito, lahat ng itetest mo na ad creatives, nandito na siya sa loob. So, pagpunta ka mo ng ad set level, ang gagawin ko na lang is, di ba nakita mo 100 pesos yun nandito. Ang gagawin ko na lang is, I'm gonna duplicate this ad set. And then what I'm gonna do is, I'm gonna head over dito sa add suggestions optional. Eto guys, no, pansinin nyo to. Dati kasi, yung targeting tsaka demographics targeting, makikita mo agad dito. Pero tingnan mo to, naka-hide na siya. Kung hindi mo i-click tong add suggestions optional, hindi mo makikita yung interest tsaka demographics targeting. Bakit ginagawa to ni Meta? Kasi hindi na to masyadong importante sa ngayon. Okay? You can run an ad without interest or demographics targeting. However, you can still test obviously. Pero ang sinasabi kasi ni Meta, wag na kayo masyado mag-focus dito sa interest sa demographics targeting. Mag-focus kayo dun sa creatives ninyo. How you can be able to persuade people to buy from you. Okay, but for the sake of this demonstration, I'm just gonna use it. Click natin tong add suggestion optional. And then tsaka palang lalabas yung detailed targeting. Diba? So, I'm gonna select a gym. I'm gonna type gym kasi syempre pang ano to, pang interest na siya. Halimbawa, let's say, or fitness. Fitness na lang. Fitness. Physical fitness. Ayan, physical fitness. Ayan. So, yung iba kasi, kinakamada nila dito, ay nag-i-interest stocking sila, yung tinatawag na interest stocking. Ang dami nilang nilalagay na interest. Ang kailangan mo lang naman is between 2 to 10 million na audience size. Kapag kinilik mo tong show estimated audience size, meron ka ng 34 to 40 million dito. Bakit mo palalagyan ng sobrang daming interest, physical exercise, weight training, etc. Yung budget mo lang naman, pang 100 pesos. Ang dami-dami mong nilalagay dito. Nilalagay mo kung anong mga interest, running sport, cross fitness. Isa lang yung lagay mo. Kung physical fitness or physical exercise, they belong to the same group of audience, physical exercise, physical fitness, they belong to the same group of audience. So all you need to do is to just select one. And that's it. Bakit? Kasi, masyado kang assuming, 100 pesos lang naman yung budget mo, yung kaya mo, 33 million yung audience size mo, 28 million to 33 million. Ilan lang ba yung kayang targetin ng 100 pesos mo? Di ba 100 pesos yun nandito? Ang kaya lang naman targetin is 2,000 to 5,000 people. Di ba? 33 million yung estimated na audience size. Ang kaya lang targetin ng budget mo, 2,000 hanggang 5,000 lang. Bakit mo pa ikakamada dito yung madaming interest? Di ba? Isang interest lang. Yan. So, copy mo na dito. And then, lagay mo dito. That's it. And then, pupunta na ako ngayon dito sa ad level. Ngayon, pupunta na ako dito sa chat flow. Ang gagawin ko lang, i-duplicate ko lang ito. Yung broad chat flow 1.0. Duplicate. Tapos, i-rename ko lang ito, interest. Interest chat flow 1.0. So, ang gagawin ko lang dito, maglalagay lang ako ng emoji. Okay? Yan ang emoji. And that's it. Emoji lang inilagay ko. And then, click save. Okay? And publish. May interest targeting na tayo. Next is, duplicate ulit ako. Duplicate ng ad set. Ngayon naman, demographics naman tayo. May interest na tayo ng physical exercise. Punta naman ako ngayon sa demographics or behaviors. Halimbawa, ito, engage shoppers. Diba? Ayan, tanggalin ko na si physical fitness. Ayan, engage shoppers, ilan ba sila? 31 to 37 million. O di ang kaya lang targetin hanggang 5,000 lang maximum. O di yun na yun. Copy mo na lang. Then, punta ka na lang dito. Okay?
And then, pagdating mo dito sa add level, palitan mo, pwede tayong mag-duplicate nung chat flow natin. Duplicate natin to. Then, lalagyan ko dito ng, halimbawa, behavior or demographics. Ayan, behavior. Okay. Behavior. Ano ba spelling ko? Behavior chat flow 1.0. Tapos, magpalit ako ng emoji. Lagyan ko ng, ito naman, ito yung medyo nakangiting-ngiti. Yan. Or let's say, yan, pwede na yung ngiting-ngiti. O kaya, yung tada. Yan, hanap tayo ng iba. Halimbawa, hanap ako ng ibang emoji dito. Emoji dito. Ito. Halimbawa, ito. Ayan. So, and then save. Ayan. Tapos, publish. Oh. Bakit may emoji? Ba't naman nilagyan mo ng emoji, coach? Ayan. Punta tayo sa Pili App. Pili App Facebook Symbols. Ayan. Ba't may emoji? Ang purpose ng emoji, para pag nakaka-receive ka ng messages, alam mo kung saan galing na ad set. No? So, punta tayo dito. Halimbawa, tada. Ayan. Yung tada. Ayan. O, lagay natin dito. Yung emoji na yun. O, ayan. Ibig sabihin, lahat nung merong ganitong emoji, galing yun sa engaged shoppers. Tapos lahat naman ng may smiley, halimbawa, itong smiley na ito, asan na yan? Ito. Smiley, galing naman yun dito sa interest targeting. Okay. Publish. Yan. Yun ang purpose nun kung bakit kailangan malaman mo kung saan nanggagaling yung mga messages na pumapasok. Now, meron ka ng 3 ad sets. Tigwa 100 bawat isa. Ito-test mo na ngayon yan. Alin yung mas nag-work? Yung broad open audience, yung demographics or behaviors, yung interest targeting ba yung nag-work using the same ad. Wala naman tayong binago sa ad eh. Ayan, di ba? Pareho lang naman yung ad na ginamit natin. Ito pa rin naman yan. Ba't parang iba yung nandito sa baba? Processing pa. Ayan, parehong ano lang naman, image yung ginamit natin. Okay? So, ang kaiba lang, yung interest targeting. Interest, demographics, and broad audience yun nandoon. Ngayon, ang gagawin natin is, gagawa na tayo ng custom audience. Pupunta tayo sa hamburger menu, and then pupunta tayo ngayon dito sa audiences. Okay? And then, what I'm gonna do is, I'm gonna create audience, custom audience, and then pupunta ako dito sa, kung mayroon kang Instagram account, i-select mo to. Mukhang wala namang Instagram account, so Facebook page na lang. Facebook page, next. And then, what I'm gonna do is, ano to? Muscle. Ayan. Tapos, everyone who engage with your page, muscle or MM na lang. Everyone who engage FB 365. Create audience. And done. Okay? So, kung meron kayong website, ito, website visitors, o kaya kung meron kang Instagram, ito, marami kayong magagawang custom audience, no? Tapos, kung may customer list kayo, pwede nyo i-upload dito. Nasa advanced lessons yun. Okay? Ngayon, what I'm gonna do is, I'm gonna head over back doon sa campaigns natin. Campaigns. Tapos, ang gagawin ko lang, duplicate ko na lang to para hindi na ako mahirapan. So, duplicate. And then, this one. Ang gagawin ko na ngayon dito, papangalanan ko to ng MOF. Tapos, instead na testing, retargeting. Okay? And then, I'm gonna click close. Tapos, i-delete ko yung dalawang ad set para hindi siya sama-sama doon. So, yan. Delete ko lang ito.
And then, I'm gonna click edit. And then, papangalanan ko to ng stock audience 365. So, bababa ako dito. And then, pupunta ako dito sa asan na yan? Ito ko, ano yun? Custom audience. Hanapin mo yung custom audience. Exclusions to eh. Show more settings. At ito, custom audience inclusions. Yan. Click mo yung pencil. Tapos, type mo dito 365 para lumabas yung custom audience na ginawa mo. Yan. Everyone who engage FB. Tapos, kung meron kang everyone who engage IG, lagay mo na rin dyan para mare-retarget mo na yung mga tao na nag-engage dun sa top of the funnel or yung TOF. Ngayon, babawasan natin yung budget hanggang mga 65 siguro kasi maliit pa lang naman yung audience. I believe hanggang 62 yan eh. 62 or 63. Tingnan natin. 60. Ayan, hanggang your budget must be at least 55 yan. So, pwede na yung mga 60 pesos. Yan. O, 65 na lang para ano. Yan. Tapos, preferably, iba na yung nandito. Ibang image na yung nandito. Parang, kunyari, hey, it looks like you have visited our website or you engage with our page, but for some reason, hindi ka nag-take ng action. Ganun na yung messaging mo doon dito sa MOF. Okay? So, yun. In terms of dito sa, ano na rin, sa copy, iba na rin yung ilalagay mong ad copy dyan. Okay, but for the sake of this demonstration, let's just publish this one. Okay? Okay. Now, merong scaling part. May nagtanong nung kagabi, paano mag-scale? Di ba? Kung matatandaan ninyo, kung nandito kayo kagabi, paano mo na ngayon to i-scale? Kapag messaging campaign ka kasi, ang method of scaling ko lang dito is vertical scaling, wala nang iba. Okay? Ang ginagawa ko dito, pag nag-i-scale ako, di ba, galing siya sa 100 pesos. Galing siya sa 100 pesos. Ngayon, let's assume na ang nag-work dito is itong si physical exercise fitness. Kunyari lang, yun yung nag-work. Ang gagawin ko ngayon dyan is i-duplicate ko lang itong campaign. Number of copies, one campaign lang. Tapos, papangalanan ko na to ng validate. Okay, i-close ko muna. Tapos pupunta ako dito sa ad set level. I-delete ko na yung dalawang ad set. Iiwan ko lang si physical fitness. Okay, delete ko na yan. Tapos, lalagyan ko na yan ng 1,000 pesos. 1,000 pesos na budget. And then, make sure lang na naka-schedule siya mamayang madaling araw. Yan, May 8. Yan, mamaya. Tapos, ganun lang, papublish mo na siya. Sa validate and yan, publish. Okay? Ngayon, kailangan mo maintindihan yung how much is your ideal cost per message. Okay? Kasi dito sa testing, malalaman mo na dito yan eh. Kapag yung testing environment mo, makikita mo na dito kung magkano yung cost per message ng bawat ad set. Halimbawa, itong ad set na to, nagkakahalaga ng cost per message ng 50. Ito namang ad set na to is 30. Ito namang ad set na to is 10. Yun, depende yun. Makikita mo kung alin yung mas maganda yung cost per message. Ngayon, kung willing kang magbayad ng ganong kababang cost per message, yun yung magiging benchmark mo moving forward. Kaya, pag naglagay ka na dito sa validate campaign mo ng 1,000 peso budget, the moment na nakita mo na continuous yung pasok ng messages or continuous yung benta, ang gagawin mo na ngayon, incremental increase ka na. From 1,000 pesos, di 20% of original budget. So, 1,000 times 20%, that's 200 if I'm not mistaken yan. 200, so 1,200 ka na ngayon. Diba? Publish. After 3 days, bantayan mo siya.
kung, okey pa rin yung cost per message mo, malalaman natin yun on day 5 yung ideal cost per message mo kung paano ka mag-compute. O di kung okey yung ano mo, di 1,200 times 20%, magkano yun, 240 o sabihin mo ng 250. So, 1,200 plus 250, o di 1,450. So, lagay ka dito, after 3 days, 1,450. Yan yung vertical scaling. However, kung gusto mo talagang ma-advanced scaling method, nandito yon sa ano ko, sa anong tawag dito? Kasi hindi mo magagawa yung cost cap kapag wala kang website or landing page. Ito yun siya, ₱100 Facebook Ads Strategy Framework. Yung testing, tinuturo ko na sa inyo. That's how I test my campaigns. So, hindi mo magagawa yung framework na cost cap kapag wala kang anong tawag dito, kapag wala kang um, website. So, what I'm gonna do para hindi mag-launch 'to, ipo-pause ko muna 'to. Ayan, ipo-pause ko muna. Ayan, ipo-pause ko muna 'yan. Okey? So, na-gets niyo na kung papaano siya, i-setup. Ngayon, yun lang yun, gano'n lang pala yung pag-setup. Wala ka bang ituturo sa amin na special targeting para matamaan ko yung audience ko ng tama? Wala ka bang ituturo sa amin na tamang audience para wala ka bang ituturo sa amin na tamang interest para tamaan yung tamang audience? Ang sagot ko, wala po. Okey, diretsong sagot, wala. Kasi you need to test and verify anong audience combination ang nagwo-work. Yung image ba na yun kasi 'di ba, tingnan niyo 'to, okey? Yung setup ko dito, i-isolate ko muna 'to, para makita ninyo. Ayan. So, baka kasi ma-disappoint kayo, dahil, wala ka bang matuturo sa'min na ano, proper interest targeting? Ito na siya. Ang gagawin mo na lang dito is iche-check mo alin yung nagko-convert. Ito bang interest na 'to versus dun sa, variable na ad na meron ako? Kasi ang puwede mong gawin is ano, image, kaya nga image 1 C1 H1. Ngayon puwede mong i-duplicate ito ng kunyari 5 beses or 4 na beses. Ngayon, anong combination ba 'yan? Image 2 na ba yung susunod? Tapos copy 2, headline 2, o 'di ba? Ano na yung susunod mo? Image 3, copy 3, headline 3, 'di ba? Ano na yung susunod mo? Image 4, copy 4, headline 4. And then image 5, copy 5, headline 5. Yan. So, ang daming variables, you have to test it one at a time. Okay? Kung wala ka namang maraming pera, wala kang masyadong malaking budget pang ads, you have to test it one at a time. Pero kung marami kang budget, milyon-milyon yung budget mo or libo-libo yung budget mo ano na pwedeng i-test, o di sky's the limit ka, bahala ka kung ilang ilang ad set yung gagawin mo. Kunyari, duplicate natin 'to, ayan. 20 ad sets, 'yan. Marami kang budget, 'di ba? So, 'yan, 'pag kinilik mo diyan, 'yun, ang dami mong ad sets na ite-test. Tapos, mga anong combination yung ite-test mo do'n sa ad level, anong variables, 'di ba? It's up to you. Ngayon kung naghahanap kayo ng perfect na targeting, naghahanap kayo ng tamang audience na tina-target mo, I think you need to step back and think about, sino yung target audience ko? Ano yung mga pain points nila? No, ano yung kayang i-solve nung products and services ko doon sa problema na meron sila. And that's how you curate the best ad creative for your target audience because you're solving a problem. Make sense? Kasi
kahit anong pindutin mo doon, panay ang hanap mo ng interest, panay ang hanap mo ng demographics na tama, pero hindi mo naman ginagalaw yung ads mo, hindi mo naman inaayos yung ads mo, hindi mo nga hindi mo tinitingnan kung anong ad creatives, anong copy ang nagwo-work, anong video ang nagwo-work, anong image ang nagwo-work. Naka-focus ka dun sa ad set kung anong interest, anong demographics. I'm telling you, mauubos lang yung oras mo doon, kakahanap ng best interest and best targeting, wala doon yung solusyon. Ang solusyon, nandoon sa ad creatives mo. Nandoon sa offer mo at sino yung target audience mo. Make sense? Nag-gets ba? Sa testing, ilang creatives ang tinetest mo or nagpo-focus ka muna sa isang creative muna for different ad sets with different copy? Yes. Pwedeng, kasi ganito yan eh. Tatlo lang naman yan eh, Miss Jacqueline. Your audience, your offer, and your budget. Okay? Sino yung audience mo? Ano yung offer mo? Ano yung ino-offer mong service? Ano yung ino-offer mong product? Ano yung ino-offer mong solution? Yun yung offer. Number 3, your budget. How much are you willing to pay to test your creatives? Again, kung marami kang pera, you can test more. Kung konti lang yung budget mo, test slowly but surely. Diba? Isipin mo, may isang image ka lang na iti-test. Sasabihin mo, ito na yung perfect image ko na gagamitin. Now, with that image, you can create multiple variables. Gagawa ka ng 5 ad copy, 5 headline, and you test it. O di sa 5 na yon, sa 5 ad copy na yun, o di 500 pesos na agad yun. Kasi copy 1, copy 2, copy 3, copy 4, copy 5, isang image lang lahat yon. Diba? O di 500 pesos na. Kung ang gusto mo naman, ang ita-test mo is 10 creatives. Okay? Creative testing naman ita-test mo. Di mangyayari nun, kung titigwa 100 pesos yon, di 1,000 pesos. Magkakaibang creatives yon, pero isang copy lang yung gagamitin mo. Isang ad copy tsaka isang headline lang. Okay, ita-test mo sa 10 creatives. O di, pwede yun. Diba? So, one variable at a time. Pag nakita mo na may 10 ad creatives ka, alin doon ang nagwo-work? Halimbawa, yung creative number 5, o di patayin mo na yung the rest nung tinetest mo. Tapos, yung creative number 5 na yon, gawa ka ng different angle. Diba? What if itong creatives, halimbawa ito, ganito. Punta tayo dun sa creatives ni Sir Nathaniel. Kunyari ganito, di ba? May creative si Sir Nathaniel dito. Ayan. What if yung image na to, lagyan natin ng tao? Diba? Same image. Diba? Parehong image yun nandito, pero may tao dito na may hawak ng dumbbell or meron siyang smartwatch na na nakasuot. Di ba? Nakatayo siya dyan sa gilid, tapos kunyari, nakapamewang lang, tapos nakasuot yung smartwatch. What if lagyan natin ng tao doon? Yan. That's another variable, di ba? Oh, pangatlong variable, what if gawa na tayo ng video nito, ganitong format, yung color nung picture is nung video is similar to this picture. Halimbawa, ano ba anong color na to? Hindi naman to red eh. Ano ba tawag dito sa color na to? Kalimutan ko yung tawag sa color na yan. So, something like that, no? Na something similar. Kasi kumbaga na nagwo-work itong image na to. Gawa ka lang ng different angle. Okay? Ano kaya mangyayari pag pinalitan natin yung text dito? 'Di ba? Yung stronger gym, palitan natin ng
Yung nilagay natin dito, halimbawa, no gym, no problem, yan. Achieve your fitness goals with our smart treadmills and watches. Yun ang ilalagay natin dito sa text nung image. Ano kaya mangyayari? Ganun siya. Na-gets, guys? So, actually, yung Facebook ads ko yung sobrang sobrang talino na ni Meta ngayon. All you need to do is to focus on your ad creatives 90% of your time and focus what problem you can solve doon sa target audience mo. Anong industry ka man, nasa life insurance ka man, nagbebenta ka man ng gym equipments or ng fitness, ano pa ba, real estate, 'di ba? Anong tawag dito? Kahit anong industry, tingnan mo muna kung ano yung sinosolve mong problema. Okay? Let's say doon sa Involve Asia, kunyari, sawang-sawa ka na ba sa sakto lang na sahod mo sa corporate job mo? Why not mag-affiliate ka kay Digital Homey? Mga tipong ganun ba? Di ba si Red? Naisingit ko pa yung sa'yo. Ayan. So, kasi may pain point yung tao eh. Ano yung pain point niya? Halimbawa, gusto niya ng extra income. O di, pasahan mo ng anong tawag dito? Pain point. Ano yung, pagod ka na ba sa, araw-araw na pagkukommute? Why try, affiliate marketing? Para at least magkaroon ka ng sarili mong business. Mga tipong ganun ba? Diba? What if po pag using Advantage Audience Plus, lahat ng gamit sa ad set pa yun, strategy pag-testing? Sir Ryan, ganito yan. Yung Advantage Plus, yung mga Advantage Shopping Campaign, Advantage Lead Generation, you have to test. Keep on testing kung ano man, manual placement man yan, Advantage Plus placement man yan, automatic placement man yan. Test and verify. Okay? There's no one size fits all na approach. Sabihin mag-Advantage Plus lang kayo, mag-manual placement lang kayo. Hindi, i-test mo lahat ng variations and see which one of them works best. Paano sir yung existing post mo sa page ay gawin nating ads? Paano yun sa settings? Simple lang. Ganito lang siya, Sir Jeffrey. Pagpunta mo dito sa ad level, kunyari ito. Dito engage shoppers. Imaginein mo na wala pa itong ad na to. Just imagine lang. So ang gawin mo lang, create. Tapos kunyari XXX ko muna to. Continue. Tapos pupunta ako dito sa ad setup. Itong create ad, click ko lang to. Use existing post. Tapos select post. Yun, kamukha nito. Halimbawa, ito. Click mo lang. Continue. Tapos ang gagawin ko dyan is kukunin ko tong post ID. Tapos lalagay ko dito sa naming convention, FB post ID. And then publish. Hanap tayo ng yung ginawa natin. Ito, broad, kunyari itong broad. Yan. And publish. Ganun lang siya, Sir Jeffrey. Okay? Yun. So I think I was able to give you guys a context on how you can be able to run campaigns on Facebook ads. Hindi naman siya masyadong komplikado. Para sa iba siguro, komplikado kung nag-start ka pa lang. Pero kapag ginagawa mo siya araw-araw, madali na siyang masundan. So I'll give the floor to Sir Ed. Sir Ed, goods ka na ba? Mukhang kumakain ka pa ng hapunan. Ayan. Wait natin si Sir Ed. Ayan. Sir Ed, i-unmute kita. Ayan. Okay. Sige, the floor is yours. I was chewing a gum, so sorry. Anyway, for today, I mean, wala naman na ako masyadong i-add.
lagi ko lang pinapakita na ako'y aktibong nag-share ng ating seminar today. Yeah. So, today, kung mahalata niyo yung mga logo na yan, ginawa ko rin sa ChatGPT muna, Sir Clarence. Yan, Para okay lang naman yan. mag-iba tayo ng approach kasi puro ako yung storytelling na ginagamit ko. So basically, I share this to you guys. But I think what's good about today's meeting, lagi ako may pa-summary, no? Ako yung kunyari natuto rin po ako na may pa-summary din po ako at the end of the day. Sa akin po, no, I think for today, it's all about yung sipag mag-test. Kasi nung nagsisimula rin po ako mag-FB ads. So siyempre po sa involved, no, we have a lot of like clients, like for example, sila Home Credit, sila mga battery po, kung alam niyo po yung EcoFlow, ganyan, tapos si Shopee, Lazada. Actually po si Lazada, for example, may partnership po siya sa amin where she helps po yung mga nag-ads. So yung money po is si Lazada, nagkatrabaho, yung gusto kumita ng komisyon. Meron po silang mga ganong pa-program para po maklik yung link, malipat sa Lazada, bumili sa Lazada. May mga ganon po kaming mga scheme as Involve Asia. I think po, hindi madali kasi yung mag-boost lang eh. 'Di ba? Iba yung dali noon. Pero yung testing po yung pinakakailangan na importanteng gawin. What I've learned about today, yung testing talaga, sipagan. No, damihan mo yung creatives mo, tingnan mo sa 5 sa 10 mong creatives, kung may 1,000 budget ka, yung tigo 100, isang may muka, isang Canva lang na picture, isang picture lang ng treadmill, isang pawes na nagja-jogging, makita mo kung ano yung gagana, then dun ka mag 1,000 pesos afterwards. Parang yun yung na-appreciate ko for today. Plus syempre, yung AI, yung kung ano pa ba yung susulat ko. Sir Clarence, may access naman kami dun sa Word file mo, di ba? Yes. Oo. So yun yung Ano important. yun? Hindi nyo lang may-edit, pero you can just create a copy inside your Google Drive. Oo. If you think po na this is very helpful for you guys, I would really appreciate kung you would be sharing po si Sir Clarence on your Facebook accounts. Aside from adding me on your Facebook, which is I'm so happy na sino na ba yung mga bago kong friends, si Sir Dats at saka si Sir Allen, hindi pa kayo nagpo-post, chine-check ko yung kanyang mga account. But it would be nice po, no, if this is something helpful, and especially po Sir Clarence, he does parang kahit po in the small group, one-on-one po niya kayo. And yun po yung something na na-appreciate ko sa mga seminar. Kasi sometimes po, di ba, hindi na mapagbigyan yung mga tao. And magkano lang din ba yung binayad natin? Parang I would honestly say 100 per day. Diba? Yeah. Parang ganun lang po siya. So it's very, I guess, more value than what we pay for. And if you actually like it, and if you have more questions, sinasagot din naman. So if you can share this, that's very much appreciated. I've shared again your codes. We'll update you towards the end of the seminar po if you have a conversion. So we could just simply Gcash back the money. And easier flow. For those naman po na nasa service business din po, like Sir Clarence, having like tawag dito, seminar or like Facebook ads. For you guys, if you wanted to learn how affiliate marketing can work from you outside of the marketplaces, diba? You can just message me sooner or later. Nag-post po ako yung sa day 1 pa lang. Jules, sorry, i-add mo ako sa Facebook para chichikahin kita. Ganyan. So, pero day 2 rin siya, day 3 mag-post ka. Ma'am Leslie, sige po, no. I guess, nandito pa po ako hanggang Friday. Wow. Nag-ano talaga ako, Sir Clarence. Kinuha ko talaga yung ano mo, no. Sige lang, walang problema. Ito po Friday. So, I can help you at the very least strategize and how to do affiliate marketing. Like what we're doing, no, very manual, di ba? May code po, we track the code. Hindi naman, kasi po sa system namin, we integrated na po, parang may system, nag-uusap na po yung system namin sa Lazada, Shopee, TikTok. Parang ganun po. But this one po, what we're trying to explore is, how about those who are not inside Shopee, Lazada, TikTok, those businesses? Baka we can create po
a good affiliate program or strategy man lang po with you that you can apply on your own companies. Yun po. But before I say goodbye, Sir Clarence, si Ma'am Mildred has a question. I think importante masagot yung mga question before you. Okay. No Thank problem. you po ha. Salamat. Salamat, Sir Ed. We really appreciate your time. Sige, sagutin natin to si Miss Mildred. Kapag gumawa ako ng campaign, dapat ba yung testing, retargeting, and validating the same date i-publish? Okay. Yung validate, Miss Mildred, i-validate mo lang siya kapag meron ng working doon sa testing. So, hindi siya sabay-sabay actually. So, testing ka muna. The only time na mag-validate ka kapag meron ka ng potential or anong tawag dito, promising na ad set doon sa tinetest mo. Okay? So, ganun mo siya gagawin. Hindi siya sabay-sabay. Retargeting, pwede ka na mag-retargeting as early as now with, ginawa ko yung MOF, di ba 65 pesos lang yung nilagay ko. Pwede na yun. Okay, I hope I was able to answer your question. What's the difference between views and reach? Okay. Yung reach na tao ng ads mo. Yung views kapag ka meron kang videos na anong tawag dito na creatives, yun yung usually anong tawag dito lumalabas video views, no? Views. Paano po ma-determine yung gagamiting ad budget per day po ni client after testing since iba-iba naman po sila ng ad budget? Paano ma-determine yung gagamiting ad budget per day po ni client is after testing since iba-iba naman sila ng budget? Okay, it's up to you if you will use my framework, yung 100 pesos framework. Ngayon depende sa client kung saan siya located. Kung sa Pilipinas, you can use the 100 peso budget na framework. Pero pag sa US and UK, sa US you could probably use at least $10 to $20 per ad set. Sa UK naman siguro mga 10 to 15 pounds per ad set, Sir Nathaniel, for testing. Tapos pag nag-validate kayo, you can use a $100 budget sa US. Is it advisable to use 100 budget for testing in any niche? Yes. Pwede. Okay? Sige. Guys, may apologies. Medyo may rush lang ng konti. So, I will cut this short. Maraming salamat guys, everyone for joining. I'll be sending you over the the recording sa dashboard ninyo. Sorry guys, nasa time naman na tayo. I'll be needing to to go. Maraming salamat and I'll see you tomorrow at 7:30 PM. Thank you. Bye-bye.